Alam niyo ba na tama din ng maraming kababayan natin, maging ang PAO nagtataka. 91 nang namamatay. Bakit napakatahimik ng mga Liberal Party ng mga senador? Alam na natin. Pero bakit tahimik daw ang CHR, ang Commission on Human Rights? Ha? Sino ba yung hepe nila dyan? Ha? Chito Gascon. Si Chito Gascon. Bakit napakatahimik daw at hindi nagsasalita laban kay Pinoy, laban sa Sanofi Pasture? Maging ang simbahan daw, bakit quiet ang simbahan? O yan ang alamin natin, tatawagan ho natin isa-isa ito. Pero anyway, for now, ayon po kay Attorney Presida Acosta, marami na ang namatay at marami pa ang nanganganib. Siguro kailangan ng Supreme Court ay magtatag ng isang korte para lamang dito sa Dengbaksya. Nasa linya po si Attorney Presida Acosta, ang abogado po ng Public Attorney's Office, ang hepe, at siya pong humahawak ng mga kaso ng lahat ng Dengbaksya victims. Magandang umaga, Attorney Presida Acosta, ma'am. Magandang umaga po sa inyo at sa ating mga kababayan. Ma'am, tama po ba hihilingin ninyo sa kataas-taasang hukuman na maglagay ng isang korte para lamang magdinig dito sa mga kaso ng Dengbaksya, attorney? Opo, kasi po, nung Mayo pa po kami sumulat, medyo nagka-problema ang Supreme Court noon. Nagkaroon ng impeachment, warrant to, baka busy ho sila. Pero ngayon, baka hindi na sila busy kasi 17 civil cases na po na i-file na Quezon City. Narapon sa iba't ibang judges. Kung iba-iba ang mag-hear niyan, di matatagalan. Pwede magkakontra-kontra pa ng findings. Tapos, mag-retire pala yung unang napagratulan ng kaso. Baka 10 taon na, hindi pa tapos siyang paglitis dyan. Tapos, umihiling din kami ng Dengbaksya Criminal Court. Sa buo ang aming paninindigan na makakas na ebidensya natin dito. At marami pa siguro ang inyong tinitignan na baka tataas pa ang bilang na yan sa attorney, ano? Yung mga kaso na yan. Opo, naling ko po, 92 na. Diyos, 92 na? Kahapon lang, 91 ngayon, 92 na. 92 na, and then 4 pa po tayong schedule. So, magiging 96 at marami pa po sa iba't ibang lugar. Ilang ba, attorney, ang nabigyan na taraka ng Dengbaksya ng Department of Health doon, ng gobyerno? Ilan? Ang sinasabi nung una, 830,000. Nito may news, 900,000. Tapos meron pang sa mga PEDSA, sa mga private, napakamahal. 3,000 hanggang 7,000 bawat tarak. Yung kumpare ko at saka kumare ko na pina-injection nila sa private yung dalawang anak nila. Pwede ba silang maghabol din kung sakasakali, attorney? Pwede po. Pwede po. Oo. Ang unahin nila, i-monitor yung anak at rin agad sa hospital. Yun naman yung agad na dadala sa hospital na agapan. Wala lang yung iba, pagkado na. Merong bulag na, merong pilay, merong kalahati na lang ang pisngi dahil nagkamalignancy yung pisngi. Diyos ko po. Talaga, ano to, naloko tayo Meron pa ng declaration ng Sanofi for submission nila. Submission for authorization noong 2015. 7 days bago pinito ng Dengbaksya na ito. Sulat dapat 140,000 lang ang kanilang kagagitan nito. Ba't halos 1,000,000? At saka, bakit naman? 4 pa lang ang identified fatal risk nito na nagkamatay nung clinical trial nila ng phase 1, phase 2. Sus Mario Sep. Nitong 2017 November, phase 3 pa lang pala. Di ba, sinabi ng Sanofi noong November 29, 2017, hindi pa na thank you. Ito ba, Attorney Acosta, itong 92 cases na ito, itong pagsampa ninyo ng kaso, lahat mo ba yan ay kasama si Pinoy as respondent, si Pinoy, si Garin, si Butch Abad? Dahil po yan. Yung si Pinoy, isinama ng NBI sa pera. Okay, sa pera. 5 billion sa ombudsman. Rin umaandar yung kaso sa ombudsman. Malamang, hinihintay nila itong medical aspect para mapakita na may bad taste. Ang punto doon ay dito hanggang sa mga doktor muna ang naitibanda ng PAO. Kaya Dora Garin, kasama si Dr. Truque, kasi po, nitong November, sekretary na siya, hindi ka pinatigil, ipinatuloy din niya at marami na rin patay. So, ang punto yan, talagang mananagot silang sa hukuman. Bakit sila gagamit ito? Experimental Dengbaksya. Experimental pa. Clinical trial pa. Bakit po nila ginamit ito? Pag sinabi bang clinical trial, Dr. Attorney, what does it mean? Clinical trial, wag munang i-apply sa public? Sa lahat. Oo, sa lahat. Ang sinungalan, mass vaccination
eh. Walang blood screening. Oo. Hindi mo lang Dapat sinasabi. voluntary, pag clinical trial, kung sino lang gusto magpa-injection, tama? Kung sinong gusto pagamit, kung mahihirap, Oo. bayaran nila. Pero yung gobyerno pipilitin yung mga anak na mga mahihirap na injeksyonan, hindi po pwede dahil clinical trial pa lang. Hindi dapat mas criminate ang ginawa nila, pila-pila sa mga classroom. Diyos ko po, Sus Mariusep. Ayun ang ginawa nila. Kasi mas maganda siguro, mas maraming ma-injeksyonan, mas maraming kickback. Ay, yan ang iniisip ng mga nag-iimbestiga dahil hindi mo naman ang mahalaga buhay. Sasabihin nila, 92 pa lang yan. Bakit? Anong gusto nyo? Milyon ang mamatay? Ang punto doon, buhay. One death is too many. Ang punto doon, bakit pare-pareho nagbubuan ng utak at laman loob yan? Diyos Bakit ko. pare-pareho naglakihan ng lapay? Parang yan, liver, skin, atay, saka yung kidney. Yung bato, naglakihan. Ay parang zombie, sumasabog, sumalabas sa lahat ng opening ng katawan ng bata, sa tenga, sa ilong, sa bibig, sa dugo. Sus Mariusep. Diyos ko po, ano ba naman? So ano na plano ngayon, attorney? Where do we go from here? Ano ang plano ninyo? Anong balak ninyo? At ay meron pa tayong 10 na nakareting i-file. Aha. At sa October 30, last hearing na ng first 9 cases. Oo. 70 na yung criminal cases natin na set. Violation ng Torture Act. Oo. O bago mamatay, naghirap yung bata. Oo. Sakit ulo, sakit yan. Oo. Katawan. Violation ng requisite protection sa multiple homicide. Oo. Consumer Protection Act. Eh, hindi na pwede magtinda na ng Attorney, may matanong ako, reaksyon lamang kasi yung magiting na senador dyan sa Senado, nasopla ni Senador Gordon dahil gusto yata ni Senador Trillanes, unahin muna yung pag-imbestiga kay Solicitor General Calida. Sabi ni Senator Gordon, hoy, mas maraming mga kaso ko tulad ng PhilHealth and Dengbaxia ang unahin ko. Mamaya na at next time na lang yung kay Calida na yan. Agree ho ba kayo doon, attorney? Mas malaking kaso itong Dengbaxia? Opo, kasi yun lang din na-certify si Pangulong Duterte, ni Manong Tigong na 1.1 na na-recover sa Sanofi dahil hindi na nagamit yung halos 1 billion worth na bakuna ng Dengbaxia na yan eh. Hanggang ngayon, hindi na-approve sa Senado. Aha. Hindi pa makapag-FICAM. Dapat ngayong araw may FICAM para mai-alert na sa mga may sakit na Dengbaxia. Kaya nga, hindi na natatapos. Dapat pinaunahin nila. Kina-answer pa nga sa araw na ito eh. Nagtataka yung mga magulang. Nako. Kapag sa hospital, Oo. kondo raw sa Dengbaxia. Yan na nga yung punto eh. Nako. O yun nga, tapos yung resolution ng Senate Blue Ribbon Committee, hanggang ngayon, hindi pa nga na-plenary. Sus Tapos Mariusep. yung kay Kalita, kung may problema sila, di yung punto na nila. Wag diyan ginagamit kasi ng ilang mga mambabatas, attorney, ang Blue Ribbon na yan para makaganti sila for their own personal interest sa halip na interest ng taong bayan. O, saka yung health, alam mo, ako nalungkot eh. Sabi nila political issue, hindi political issue yan. Kuya Erwin Opo. Yan ay right to life. Opo. Human rights yan. Tama. Politics yan. Yan CHR, bakit sila tahimik? Anong problema nila? Sino-question nila si Dr. Erte at ang mga doktor natin, sila Dr. Yatson. Tumama sila sa office eh. Bakit di pa nila nagporobuan ng utak at palang lamang loob ng mga bata? Sumusuro ka ng tugo. Makita nila. Bakit sila nagsabi? Actually, sila dapat nag-imbestiga rito, hindi kami. Opo. Alright, Alright, attorney. Nako, maraming salamat po. Isang araw po kayo pasyal po kayo sa aming studio, Attorney Acosta. Thank you po. Opo, si Attorney Persida Acosta ng Public Attorney's Office.